Jericho Marquez, 17. Kinatawan, Purok, 8. Princess May Dongdong, 14. Kinatawan ng Purok G. Ako si James Brian Bisita, 15. Kinatawan ng Purok, 5. Lubil Virginia Arce de Luna, 15. Kinatawan ng Purok 11. Iba'y ng lupa, ako'y nakatindig. Sa ligat ng mundo, ako'y di matitinag. 6. Dave T. Bagasbas, 15. Representing Purok 2. Tricia B. Cornell, 16. Kinatawan ng Purok 7. Sa iba'y ng lupa, ako'y nakatindig. Sa ligat ng mundo, ako'y di matitinag. Puso kong matatag sa katotohanan. Handang isugal, maging aking buhay. Awit ng lupa, tinig ng lakas. Pantay ng Ako po si Philip M. Bandinaria, 16. Kinatawan ng Purok, 1. Ako si Yuri Magtibay, 16. Kinatawan ng Purok 1. Sa bawat sugat lupa'y humihilom. Sa bawat luha ako'y bumabangon. Karapatan at tapang aking sinumpaan. Sa ngalan ng hirap, sa ngalan ng bayan. Awit ng lupa, tinig ng lakas. Pantay ng lahi, tapagtanggol ng wakas. Ang bubuo ng mundo sa paligid, ako ang luma. John Ray Shiva Grapo, 16. Kinatawan ng Purok G. Ate Kim Merano Chaman, kinatawan ng Purok 8. Sa bawat luha ako'y bumabangon. Karapatan at tapang aking sinumpaan. Sa ngalan ng hirap, sa ngalan ng bayan. Awit ng lupa, tinig ng lakas. Pantay ng lahi, tapagtanggol ng wakas. Ang bubuo ng mundo sa paligid. Ako si Danny A. Jesus, kinatawan ng Purok, 7. Rana Manyaga, 19. Kinatawan ng Purok 8. Iba'y ng lupa, John Mercabales, 19. Kinatawan ng Purok, 9. Mel Angela Cachinti Abellado, 17. Kinatawan ng Purok 1. sa bawat sugat lupa'y humihilom. Sa bawat luha ako'y bumabangon. Karapatan at tapang aking sinumpaan. Sa ngalan ng
Warren M. D. Quiros, 17. Kinatawan ng purok G's! Yesha Angelique Iganlas, 15. Kinatawan ng purok Top! Sa bawat sugat lu'y humihirap at sa bawat luha ako'y bumabagon. Kapatan at tapang aking sinumpaan sa ngalan ng ina, sa ngalan ng bayan. Awit ng lupa, tinig ng lakas, panday ng lahi na magtanggol ng wagas. Ang bubuo ng mundo sa ligid ay ako ang lupa. Charles Lindin J. Verdi, 16. Kinatawan ng purok Sais! Ashley Shelo Santinides, 17. Kinatawan ng purok G's! Matindig sa gandong lupa, matibay at matatag. Sa bawat sugat lupa'y humihiro at sa bawat luha ako'y bumabagon. Kapatan at tapang aking sinumpaan sa ngalan ng ina, sa ngalan ng bayan. Awit ng lupa, tinig ng lakas, panday ng lahi na magtanggol ng wagas. John Rick R. L. Tong, 16. Kinatawan ng purok
7. Kahit po ako'y haggard na dito, ay pakinggan niyo po muna ang aking mensahe. So unang-una po ay magandang gabi po sa ating lahat, sa aming mga nagpipitagan at nagagalingang mga horado na naririto sa aking harapan, sa aking mga barangay council na walang sawang pagsuporta sa mga programa ng Sangguniang Kabataan. Ganon din po ang pagbati ko syempre sa aking council, ang SK Council. Ayan, maraming salamat sa inyong sipag at tiyaga na makapag-provide at makapagbigay tayo ng magandang serbisyo para sa ating mga kabataan. At syempre, maraming salamat din po sa aming mga sponsors nitong mga corporate award po na ito. Dahil talagang sinika po namin na lumapit sa mga business owners nang sa gayon po ay may maiuwi po ang ating mga kandidata at syempre po alam natin yung pagod ng pagsali po sa ganitong uri ng contest. Ganun din po ang pagpapasalamat ko sa mga nagbigay ng tulong pinansyal. Dahil ang programang ganito po ay talagang hindi lang pagod ang kailangan. Kailangan din po talaga ng pondo para ito po ay ma-execute ng maayos. So ito po ay pangatlong taon na ng aming ganitong papageant. At kung ang ilan po sa inyo ay sasabihin na ito po ay sayang lamang sa pondo, ngunit ang masasabi ko po ay hindi.
dahil napakarami ko pong nakita na changes at development ng mga kabataan dito sa ganitong programa. Ano? Dahil ako po ay patunay din naman. Dahil ngayon po ay medyo nagkalaman-laman lang po. Pero nung mga unang panahon po, ako rin po ay sumasabak sa mga ganitong contest. Talagang nakakapagod pero fulfilling sa ating mga damdamin. Ano? So, masayang-masaya po ang Sangguniang Kabataan dahil patuloy pong sumasali ang mga kabataan natin. Alam niyo po, sa totoo lang, sa ibang mga barangay, ang problema nila minsan hindi yung pondo. Ang problema nila ay yung mga kabataang sasali sa kanila. At masayang-masaya po ako dahil dito sa ating barangay, sa 3 taon po, medyo namimilit lang po kami, pero talagang bukas palad po at talagang kusang loob na sumasali ang mga kabataan natin. At syempre, yung ilan po sa mga nanalo na dito sa ating pa-contest ay talagang namayagpag at talagang lumibot na sa Jose Panganiban at sumasali na sa mga pageant dito sa ating probinsya. So, isa lang po ang ibig sabihin nun, ito po ay may magandang impact, ito po ay may epekto sa ating mga kabataan. Ano po? So, mula po sa aming tanggapan sa Sangguniang Kabataan ng Barangay Larap, kami po ay patuloy na susuporta sa mga programang para sa development at kaunlaran ng ating mga kabataan hanggat sa aabot ng aming makakaya. So, sana po, ang hiling ko lang po ay maging maayos ang daloy ng ating programa kahit medyo late na po. Sana din po, hindi nyo rin po kami iwanan. Ano po? So, ganun din po ang pasasalamat ko sa mga magulang po ng batang nasa likod, ng mga batang ito. Dahil sila po ay ipinahiram nyo sa amin at hinayaang rumampa at magpakita dito sa ating entablado. So, yun nga po, palagi po nating tatandaan na ito pong mga kabataang ito ay ang magiging future at kinabukasan ng ating komunidad ng Barangay Larap. Ano po? So, maraming salamat po sa pagsuporta at maraming salamat po sa panonood nyo dito sa amin ngayong gabi. So, muli po, magandang gabi po at i-enjoy lang po natin ang buong gabing ito.
year's Mr. and Mrs. Lineup 20 and 26. And at this very juncture, we'll be proceeding for the next phase of our Ang recycling po ay, siya po ito yung mga materials po sa halimbawa po ng plastic na pwede pa pong mapakinabangan at maiayos pa po. At pwede rin po itong halimbawa po ng mga plastic bottle na pwedeng gawing parol, kung ano pa man po. At yung iba pa naman po ng mga plastic na pwedeng ipunin, tas gubit-gubit din po, na pinapalit po ng bigas. Ganun lang. Thank you. Thank you very much, candidate number 1. Hashtag role model. Para sa akin po, ang role model ay parang siyang siya yung huwaran sa mga tao na nasa harapan nyo na hindi nahihiya at may lakas ng loob na katulad dito, nandito sa harapan nyo, na hindi nahihiya na magsalita at Yun lang po. Maraming salamat. Thank you very much, candidate number 2. And that is hashtag online games. Ang online games ay isang digital games na karamihan ay nilalaro ng mga kabataan. At ito rin ay nagsisilbing kita sa mga pa-tournament tulad ng mga palaro sa SK, ganun, sa palarong panlabas, sa NPL, ganun. Nagbibigay saya, nagbibigay dito rin nagkakaroon ng mga masayang alaala, dito rin nakakakilala ng mga nakakasalamu mga nagiging kaibigan mo tulad nila. Yun naman po. Salamat. Thank you very much. Hashtag nature. Hashtag nature. Ito po ay ang ating kalikasan na mayroong tatlong bahagi. Nandito po ang likas na yaman, likas na tubig at yamang mineral. May ipapakita po dito sa daigdig natin na mayroong kahalagahan ito sa atin. Dahil magagamit natin ito at kailangan natin panatilihin ang malinis na kapaligiran. Ito po ay nagsisilbing gabay natin para mabigyan ng loob ng lakas upang mapanatili ang maayos na kapaligiran. At ang masasabi ko lang po sa kabataan at lalong-lalo sa sarili ko po ay kailangan nating ayusin at panatilihin malinis ang ating kapaligiran. Katulad na lang po ng pagbubulot ng mga munting basura na nakita natin. Kailangan po natin na hindi ito pabayaan lang basta. Sa ngayon po, kailangan natin pangakuan ang ating mga sarili na maging masipag at matyaga na maging kabataan ng Pilipinas. Hashtag nature. At yun lamang po, maraming salamat. Thank you very much, candidate number 4. That is hashtag peer pressure. Hashtag peer pressure. Peer pressure ay yung mga taong, mga, kunwari, ay masasamang tao na naka-influensya sa atin. Ay, bitaw.
ito yung mga taong nakaka-apekto sa atin na may dudulot na positively or negatively. And in my own experience po, I experienced this in school. May isa pong klase na sinasabi na ako, ay huwag ka na niyang gumawa ng assignment na yan, hindi naman yung kailangan. Tapos yung isa naman po ay napakabait na siya. Gumawa ka niyan, kailangan natin yan para sa grades. Yun, nag-away po sila at nanalo yung masama, syempre. So, peer pressure ay nakakabuti sa atin at nakakadulot talaga po na positively or negatively. Tsaka, kaya mas pipili po natin na mas sumama sa positive na reputasyon kaysa sa negative. That's all po. Thank you. Thank you very much. Candidate number 5. Hashtag Bayanihan. Hello. When we say bayanihan po, it's a people that works together to overcome any obstacles and do it with their own. And sorry, my bad. To overcome any obstacles on their way. Ang bayanihan po ay simpleng pagtulong ng mga tao sa kanilang kababayan. Halimbawa po tayo, sa simpleng pagtulong natin sa kababayan natin, pag nandyan tayo, present tayo, pag may problema siya, it's also called bayanihan. When we say bayanihan, pagtulong sa kapwa mo. Ang masasabi ko lang po ay, sorry. Wait lang po. When we say bayanihan po, it's a people that work together to overcome any obstacles and make everything easier by working together. And that's all po. Thank you. Thank you very much. Candidate number 6. Hashtag Masculinity. Hashtag masculinity. Kapag sinabi natin masculinity o pagkalalaki, mayroon po agad nakatatak na standard sa ating isipan na dapat kapag lalaki ka, malakas ka, na dapat kapag lalaki ka, ay hindi ka umiiyak. Ngunit ngayong gabi, gusto ko pong baguhin ang konsepto na ito dahil hindi po namabasa ang kasarian ng aming pagkalalaki sa pisikal na lakas, kundi sa tapang kung paano namin ipahayag ang aming sarili, sa tapang kung paano ipakita ang aming emosyon, at sa tapang kung paano namin panindigan ng tama. At kaya naniniwala po ako na hindi po dapat kailangan patunayan ng isang lalaki na siya ay malakas. Dahil po, ang kailangan lang namin ay maging matapang, maging marespeto, at makipagkapwa para maging isang mabuting tao. Yun lang po at maraming salamat. Thank you very much. Candidate number 7. Hashtag Success. Hashtag success. Success po is, ito po yung mga matagal nyo na pinapangarap na pinagdaanan nyo po ng oras at saka pawis po para lang maabot at malaki po itong malaki po itong nyo po kung makuha nyo yung achievements nyo po na pinapangarap. And like ako po dito, gusto ko pong ma-achieve yung goals ko po na sana po is makapasok po ako at malaki na po yun sa aking success para
ipakita po rin sa mga kabataan na i-build rin nila yung confidence nila and sumali sila dito po sa ano na po. At yun lang po, maraming salamat. Wow. Thank you very much, candidate. Thank you for a wonderful hashtag, Mr. Host, and especially good evening to all of our audience and especially to our judges for tonight. Hashtag leadership. Ito po yung kakayahan ng isang tao na upang mamuno sa isang grupo. Halimbawa, sa isang grupo sa high school, in my experience, pina-leader po ako ng guro ko and nung una, hindi ko po alam ang gagawin. Then, yung isa pong kaklase ko is tinulungan ako para maayos or makagawa ng maayos na produkto para sa grupo namin. In general, hindi lahat ng tao ay walang leadership. Lahat tayo ay meron leadership. Isa-isa tayong binigyan ng Diyos para mamuno. Kumbaga, hindi mo magagawa ang isang bagay kung walang maayos na leadership sa isang grupo. Yun lang po at maraming salamat. Thank you very much, candidate number 9. Okay. Mag-ingat kami, doktor tayo, judge. Hashtag mental health. Hashtag mental health. Para po sa akin, hashtag mental health is ito yung nararanasan ng isang tao sa kanyang buhay. Tulad na lamang po ng mga pressure, pagod, yun po. Para po sa akin, ang mental health ang mental health ay hindi lamang sa ating nararamdaman. Kailangan po natin, sa hirap na po, yung mga pagod na nararamdaman natin is kailangan natin labanan. Huwag tayong sumuko sa mga araw-araw na pagsubok na ating nalalabanan. Tulad na lamang po sa aking pag-aaral. Nakakaranas po ako ng pressure, kaba, pagod, ganun po. Kaya sa lahat ng mga kabataan na naririto ngayon, sana po lumaban po kayo sa lahat ng pagsubok sa buhay. Huwag ma-pressure. Yung pagod is okay lang po yan. Yun naman po at maraming salamat. Thank you very much, candidate number 10. Ayan. Sorry, how about ladies and gentlemen, that is our 10 lovely ladies. And sorry darling, but excuse me in very live. Thank you very much. Hashtag education. Hashtag education. Ito po yung napakahalaga sa atin. Dahil ito ang kailangan sa magandang trabaho. Ito ay magandang panlaban sa mga taong nangmamaliit sa atin. Dahil kung meron kang education backup, ay hindi nila masasabing bobo ka. Dahil ikaw ay nakapagtapos ng kolehiyo, maganda ang edukasyon, magandang pag-aralan ang mga lessons, dahil kapag ikaw nakapagtapos, makakahanap ka na ng magandang trabaho. At kapag nakahanap ka na ng magandang trabaho, maaari mo nang matulungan ang iyong magulang sa inyong buhay. Pwede mo nang paginawain at suklian ang mga paghihirap na binigay nila sa atin. At kapag ikaw ay may extra money, pwede ka nang tumulong din sa mga nangangailangan. And yun lang po. Salamat. Thank you very much, candidate number 1. Environmental awareness. Hashtag environmental awareness. Ito ang pagkakaroon ng mga lessons o pagiging aware kung ano nangyayari sa kalikasan natin. Bilang kabataan, mahalagang malaman natin kung ano nangyayari sa ating kalamidad
kung ano bang pwede natin maitulong sa ating mga kapwa. Bilang isa sa mga nakatayo dito sa inyong harapan, madali pong sabihin at mahirap gawin ang mga sinasabi namin kung ano yung panalaban dito. Marami po tayong issue ngayon na nakakapanahon dahil sa pagmimina. Isa po yun, kasi may isa pa pong hashtag doon. Isa na po sa mga problema natin ngayon sa ating environment, na aware po tayo ngayon, is global warming. Pero po, bakit po ba mahalagang malaman yun? Para po pigilan natin yun at hindi na natin madagdagan. Bilang isang kabataan, tingin nila sa atin, wala tayong magagawa. Subalit naniniwala ako, kahit kabataan tayo, pwede tayo magsimula sa maliliit na gawain. Bilang environmental aware, and our economy is very important because if you don't know what's happening in your environment, you don't care about others. Being environmental aware is very important. Why? Because we care, we love our country, we love our earth. So I believe we should love and take care of our environment. That's all. Thank you. Thank you very much, candidate number 2. And this time we have... sorry. #beauty. #beauty. Beauty is ang beauty po ay hindi po siya inaan sa mukha, kundi po sa puso po at sa kabutihan po ng tao. Beauty po is true beauty highlights focus on person's characters, kindness, and how we treat others and how we accept ourselves. In my experience, I used to look at social media, but I feel insecure about not matching flawless filters. But I realized when I embrace my speak with kindness, that shows beauty. External charms fade, but a beautiful hearts leaves a lasting impact in the world, and I think. Thank you very much, candidate number 3. Let me take some risks. Social media. #social media. Social media is a platform that allows us to communicate and to connect and to spread information to other people. Social media can have a big impact into our everyday lives and how other people think. So we should use it in proper ways. For me, we should use social media with mindfulness, and we should not use it to harm other people. Because I believe that social media is made to inspire, to inform,
to spread news and not to harm other people. That's all. Thank you. Thank you very much. Candidate number 4. It was given to me is Saint Rock. Saint Rock represents faith, hope, and selfless service. His story teaches us that prayers is very important, and his willingness to help others gave us the hope. And as the young people in the rap, I want to follow his example. I want to spread faith, hope, and selfless service to the people, because the community with hope and faith could create a better future and a better tomorrow. Let us have faith in all times, even when we are struggling and have problems in life. Having a faith in God is very important. It would help us to solve our problems and keep us determinations to stand up and be strong. That's all. Thank you. Thank you very much, candidate number 5. And we have here candidate I, or artificial intelligence. #AI. Ang AI po ay isang kadalasan na ginagamit ng mga kabataan ngayon, lalong-lalo na po ng mga estudyante. Yan po ang talagang kadalasan gumagamit nito. Kasi po hindi lang po sa mga gawaing paaralan to napapakinabangan, and then pwede rin po sila dito gumawa ng mga features or yung mga anything po na gusto nila na mas mapadali at hindi na sila mahirapan. Pero po, ang problema lang po sa AI ay nangyayari po na para pong nakukonsente or naaano nila yung mga kabataan na maging tamad. Yan po. Kasi po, syempre po pag ginamit po nila yung AI, andun na po lahat eh. Andun na po yung sagot, isa-search na lang nila, itatype na lang nila, then ihintay lang po sila ng ilang minuto at ayun na po yung hinahanap nilang sagot. Yun lang po at maraming salamat. Thank you very much, candidate number 6. That is #artificial intelligence. Number 7. Excited ba sa kandidata? #fake news. #fake news. Fake news is the misleading and false information that is spreading across social media. And that is why it is very important to think before you click, because as part of the youth, even though at this young age, I believe that we can all have an impact with this to our society. And I will use my voice and this platform to make sure that I make a positive contribution for the full progress and well-being of everyone. That's all. Thank you. Thank you very much. Candidate number 7, well said. Isa kayo sa maging way para maging maayos at magkaroon ng ligtas ang ating komunidad. Yun lang po at maraming salamat. There you have it, ladies and gentlemen. That is our candidate number 8. Ayan, mag-PBSKE na pala sa November 2. #equality. #equality. Ito po yung pagkakapantay-pantay po ng mga tao. Tulad po ng babae, lalaki, tomboy o bakla, etc. po. Yung yung wala pong diskriminasyon. Tapos wala pong maiiwan at laging pong may paggalang sa bawat isa at pagmamahal. Yun lamang po. Marami pong salamat. Thank you very much. Candidate number 9, Charlene. #discipline. Ang discipline po ay ang pinakamahalaga na meron ng isang tao o ang mga tao. Dapat po lahat ng tao ay mayroong disiplina, lalo na po sa ating kalikasan ngayon. Nakikita ko po na ang bawat tao ay wala na pong disiplina, lalo na po sa ating kalikasan.
may nakalagay na po na nakapaskil na bawal magtapon ng basura, nagtatapon pa rin. Kaya dapat po, ang bawat kabataan at ang lahat ng tao ay dapat magkaroon ng disiplina. Dahil ito po ang pinakamahalagang sandata ng bawat tao na dapat magkaroon tayo. Yun lamang po, and I thank you. Thank you very much, candidate number 10, and that is #discipline. Madalas nating inaasahan sa isang lalaki ang pagiging matapang. Sa usapin ng pagmimina sa larap, paano mo maipapakita ang katangiang ito ng tama? May ipapakita ko po ito sa pamamagitan ng pagiging disiplinado at maayos na kabataan. Sa usaping ito, ang pagiging matapang ay hindi lang nasusukat sa ating kakayanan, kundi sa ating isipan at puso't damdamin. Tungkol naman po sa pagmimina sa larap, ang masabi ko lang po ay pwede naman po itong matigil or idaan po sa maayos na usapan or legal confirmation po. Bilang isang lalaki, kailangan mo panatilihin pa rin ang pagiging maayos at disiplinado na kung saan may pamamalas ko sa ating mga kabataan ang pagiging maayos na pagiging kabataan. At yun lamang po, maraming salamat. Thank you very much, candidate number 4. Uulitin ko, paano mo maipapaliwanag na ang pangangalaga sa kalikasan ay maaari ring maging paraan ng pag-unlad? Ang masasabi ko po dito sa tanong na ito ay ang pangalaga sa kalikasan ay maaaring maging paraan ng pangunlad. Ang halimbawa po nito ay yung pagre-recycle, which is yung pwede mo magamit po yung mga materials na bagay na pwede pang gamitin upang ma-minimize po yung mga waste at kumbaga po malinisan rin ang dagat, kabundukan at mga pollution sa hangin. Mauunlad rin din po ito sa pamagitan ng pagiging mabuting tao at pagiging masunurin sa barangay. That's all po. Thank you. Thank you very much, candidate number 5. And this time around, may we have here candidate number 7, please. Uulitin ko. Ano ang isang environmental practice na dapat maging bahagi ng araw-araw na buhay ng kabataan at bakit? Akin po kasagutan ay simple lang. Ito po ay ang pag-iwas sa pagtapon ng basura sa kapaligiran dahil ito po ay nakasira sa ating kalikasan at nagiging pollution. Kaya po, dapat po natin matutunan na ang ating basura ay tinatapon po natin dapat sa tabang basurahan at hindi lamang kung saan-saan. Yun naman po at maraming salamat. Thank you very much, candidate number 7. And this time around, babitin ko kung ikaw ay pagbibigyan ng pagkakataon na magtanong sa isang mining company, ano ang itatanong mo at bakit? Thank you for a wonderful question, Mr. Host. And once again, good evening po sa lahat ng audience ngayon and especially to our judges for tonight. Ang una pong itatanong is, anong dahilan kung bakit sila naniri ng kalikasan? Bakit? Dahil wala naman po silang karapatan, may karapatan sila sa kapangyarihan, pero in generally, sa Mother Nature, wala naman po talaga siyang karapatan para manira ng kalikasan. Kasi ginawa ito ng Diyos, mananalitin ang gawa ng Diyos. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, candidate number 9. Okay na, uulitin ko. Ano ang mas mahalagang iwan sa susunod na henerasyon? Kayamanan o malinis na kalikasan? Bakit?
Thank you for the wonderful question. Para sa akin po, mahalagang iwanan sa susunod na henerasyon ang kayamanan. Dahil ang kayamanan ay nandito lamang. Maaari lamang natin kunin ito sa ating mga bundok, para po sa akin, mahalagang iwanan ng kayamanan. Mahalaga po sa akin iwanan ng kayamanan dahil ang kayamanan ay nandyan lamang at maaari natin ito makuha. Ngunit ang kalinisan ng ating kalikasan ay hindi natin dapat iwanan dahil ito ang nagbibigay ng kagandahan para sa ating dahil ang para po sa akin, mahalaga ang kalinisan ng ating kalikasan dahil ito ang nagbibigay buhay upang maging maganda. Sa akin po is, ipapamana ko po ang kalinisan ng ating kalikasan. Dahil ang kalinisan sa ating kalikasan ay isang mahalagang yun lamang po at maraming salamat. There you have it, ladies and gentlemen. That concludes the final question and answer portion for our Mr. Team Larap Top 5 finalists. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong kumatawan sa kabataan ng Larap sa usapin ng pagmimina, ano ang iyong ipaglalaban at bakit? A pleasant day to everyone. Mining is the process where we gather valuable minerals from the earth. It can help our economy by providing jobs and materials that we need. However, mining could affect the environment and destroy our nature. As a youth, I will use my voice in this program to spread awareness. We all know that Larap is facing an issue about mining. That mining company is affecting our health, our household, and everyday life. We should always consider helping the environment first before our work. Let's be part of the solutions and not the pollution. And I thank you. Sa ating bansa, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong magpatupad ng isang programa para sa kabataan ng Larap, ano ito? Kung ako po ay bibigyan ng isang pagkakataon po na magawa ng isang programa para sa mga kapwa ko kabataan, ang gagawin ko po ay isa sa clean-up drive po, tapos sabay sasamahan ko po ng Recycle Creatively na program. Kasi po, after po ng clean-up drive namin, kukunin po namin yung mga pwedeng mapakinabangan at pwedeng gawing creative items like tulad po ng mga katulad ng ginamit namin kanina na costume or mga gamit na pwedeng i-display or pwedeng gawing palamuti sa tahanan or kahit saan pa man. Yun lang po yung mga naisip kong programa. Kasi po sa ganung paraan po, makakatulong rin po yung ganung programa para mapanatiling malinis ang ating kalikasan. Yun lamang po. Thank you very much, candidate number 6. Isang environmental issue na dapat mas pag-usapan ng kabataan. Ang isang environmental
environmental issue na dapat mas pag-usapan ng mga kabataan ay ang issue na mas usap-usapan ngayon ay yung pagmimina. Dahil unang-una sa lahat ay dahil may positive and negative side ito sa ating community. Unang-una, ang positive side nito is marami sa ating kababayan ang magkakaroon ng mga trabaho at mas tataas ang ating ekonomiya. Ngunit ang negative effects naman nito is masisira ang ating environment at mas lalong guguho or lulubog ang barangay nating Larap. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you very much, candidate number 7. Bakit kinakailangan na makiisa ang kabataan sa usapin ng pangangalaga at pagpapahalaga sa kalikasan? Maraming salamat sa inyong katanungan. So, para sa akin, nararapat na makiisa ang kabataan sa pagpapahalaga at pagpapanatili ng kalinisan ng kalikasan. Bakit? Dahil naniniwala ako na ang kabataan ay, sa sinabi ni Dr. Jose Rizal, naniniwala ako na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Bakit? Dahil ang kabataan ay, dahil sa social media or mas aware yung mga kabataan sa mga nangyayari at sa mga mangyayari. Kaya, para sa akin, nararapat na makisa ang kabataan. Yun lang po at maraming salamat. Ano sa iyong palagay ang katangian ng isang babae na maihahalin tulad mo sa inang kalikasan? Bakit? Ang isang katangian po ng babae na maihahalin tulad ko po sa inang kalikasan ay ang kagandahan. Ang bawat babae po ay may kanya-kanyang kagandahan. At ang ating inang bayan ay ang pinakamagandang kalikasan na meron tayo. Kagaya na lamang po ng kanya-kanyang kagandahan ng bawat babae, ay mayroon din pong kanyang kagandahan ang inang kalikasan. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you very much, candidate number 10, and congratulations as well. Well done. Our Mr. Juries of 2025, Mr. Ace Lawrence Southern. Once again, our... ng isang taon, pero hindi rito nagtatapos ang lahat. Ang pagiging Mr. Teen Larap 2025 ay isa sa pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Dito ako natutong maglingkod, makinig at tumayo para sa kapwa kabataan. Dito ko napatunayan na ang kabataan may pag-asa. Sa koronang ito, hindi lang ganda at talino ang nasukat. Nasukat dito ang puso, paninindigan at malasakit para sa Larap. Maraming salamat po sa Diyos, sa aking pamilya, sa mga mentors, sa mga bumoto, at sa buong komunidad na Larap. Sa tiwala, sa suporta, at sa mga alaala na dadalahin ko habang buhay. And our Mr. Teen Larap 20 and 25, Mr. Raven Berbin.
2025. Let's give it up for Miss Natalie Fiolino. Kasi parang kailan lang, I was standing on the same stage, hoping and praying that maybe, just maybe, I'd hear my name. And then I did. Miss Teen Larap 2025. That moment changed so much for me. I came into this journey wanting to experience something new. I wanted to challenge myself, make memories, and of course give my best. Pero hindi ko alam na may not realize it, but those little things became some of my biggest reasons to keep growing. To my handler and hair and makeup artist, Tita Ram, thank you for taking care of me, guiding me, and making me feel confident every time I stepped into the spotlight. And to my co-candidates, we started this journey as strangers competing for the same crown, but somehow we ended up sharing the same nerves, the same laughs, the same pagod, and so many memories. And honestly, that's something I'll always be grateful for. And to Barangay Larap, thank you for giving me a stage where I could dream a little bigger. Thank you for letting me represent something bigger than myself. And thank you for giving me a year I know I'll look back on someday and say, wow, I really lived that moment. Because if I'm being honest, this year wasn't perfect. There were days I felt nervous, days I questioned myself, days I wondered if I was doing enough. But maybe that's what made this journey beautiful. Because I didn't have to be perfect. I just had to keep showing up. And tonight, as I take my final walk as your Miss Teen Larap 2025, I'm not walking with sadness. I'm walking with gratitude. Grateful for the girl who had the courage to join. Grateful for the people who believed in her. Grateful for the girl standing here now. A little stronger, a little wiser, and definitely carrying a lot more memories than she came with. To the next Miss Teen Larap, when they put that crown on your head, I hope you remember this. You don't have to be perfect to be worthy of it. Enjoy the moment, take the pictures, make the memories, laugh a lot, cry if you have to, and most importantly, don't be afraid to become a different version of yourself along the way. Because one day, you'll be standing where I am right now. And you'll realize that the crown was never the best part. The best part was who you became while wearing it. So tonight, I'm not saying goodbye to a crown. I'm saying thank you to a chapter of my life that I will always, always carry with me. Girl who wants to become Miss Teen. Second runner-up will be receiving a sash, a cash, crown, and a plaque. We have the presenter, Judge Jasmine Riesa and the Honorable Renwil Capones. That up is candidate number